Kinabukasan, hindi nagustuhan ni Van ang takbo ng mga pangyayari at alam niyang kailangan niyang ihatid ang bagong sandata sa Fortress City ng Skudet, pero ibig sabihin nito ay babalik na naman siya sa gitna ng labanan. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, narating nila ang lungsod na pinakamalapit sa Skudet at sa unang tingin ay parang normal lang itong lungsod, pero napakaraming sundalo ang naroon at ipinaliwanag ni Dee na matapos ang pagkatalo, malamang ay ginamit ito ng hukbo ng Scuderian para magtipon muli at ayusin ang kanilang mga tropa. Naisip ni Van na siguradong napakalakas ng bagong sandata ng Yelaneta Kingdom kung napaatras nila ang kalaban ng ganoon kabilis. Bago pa siya makapagsalita ay biglang lumapit sa kanya ang kanyang ama na si Halpa at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Binati siya ni Van pabalik kahit na noong huli silang nagkita ay tinangka siyang patayin ng kanyang ama. Binanggit ni Halpa na narinig niyang ginawa na siyang baron at natalo pa niya ang isang dragon at kinumpirma ito ni Van at nilinaw na isa lamang itong forest dragon, ngunit lalo lamang nitong nagulat ang mga sundalo ni Fio. Agad siyang tinanong ni Halpa kung paano niya nagawa iyon dahil kahit siya ay hindi kayang talunin ang ganoong uri ng dragon ng mag-isa at kailangan pa niyang gamitin ang buong puwersa ng kanyang mga kabalyero. Sinabi ni Van na natalo niya ito gamit ang ballistic pero hindi makapaniwala si Halpa at iginiit na imposibleng nagawa niya iyon. Alam ni Van na kahit sabihin pa niya ang totoo ay malamang ay hindi rin siya paniniwalaan ng kanyang ama at sa sandaling iyon, lumapit si Panamera at ipinahayag na hinihintay na siya ng hari at mukhang umaasa itong may dala na naman siyang bagong kahangahangang bagay. Bago umalis, giit ni Van sa kanyang ama na ipapakita niya ang kanyang ballistic pagkatapos niyang makikipagkita sa hari at sang-ayon si Panamera at idinagdag na mas mainam na makita mismo upang makapaniwala. Idinagdag pa niya na kung may dala siyang bolts ay maaari na niyang ipakita kay Halpa ang sa kanya. Ngunit sinabi ni Van na may mas maganda na siyang dala ngayon, hindi na nagulat si Panamera at agad niyang tinanong kung ibebenta ba niya ang mga bagong iyon. Pumayag si Van at sinabing gagawa siya ng ilan para sa kanya at saka na nila pag-usapan ang presyo. Pinagmasdan ni Halpa ang kanilang pag-uusap na may halong pagkalito, ngunit pinili niyang manahimik na lang at hindi nagtagal ay pinangunahan sila ni Panamera papunta sa hari. Napansin ni Van ang mga royal guards at labis siyang humanga dahil mukhang napakatindi ng kanilang presensya, kaya siguradong malalakas ang mga ito. Kinumpirma ito ni Panamera at ipinaliwanag na dahil pinahahalagahan ng hari ang lakas sa labanan, ang kanyang mga bantay ay pawang mga mahusay na mandirigma at idinagdag pa niya na kahit ganoon, may tsansa pa ring manalo si Van laban sa kanila dahil sa kanyang kagamitan. Napansin ng mga royal guards ang sinabi niya at agad na naunawaan ni Van na sinadya niya itong sabihin, ngunit tumawa lang si Panamera at pagpasok nila sa loob ng gusali ay agad na nagsalita ang hari tungkol sa kanilang susunod na plano. Binanggit niyang titipunin nila ang mga pinakamahusay na mandirigma ng Scuteria at babawiin ang Fortress City ng Skudet. Tinanong niya kung may tutol at sandaling natahimik ang buong silid, doon napansin ni Van ang presensya ng ama ni Artie na si Count Barry Sherco at dahil walang tumutol, tinanong ng hari si Aperto kung may dapat ba silang pag-ingatan sa darating na labanan. Ipinapaalala ni Aperto na maraming beses nang sinubukan na wasakin ng hukbo ng Yelaneta ang Skudet sa mga nakaraang taon kaso palaging nabigo, pero sa pagkakataong ito ay nakuha nila ito ng napakabilis at ang pangunahing dahilan nito ay ang kanilang mga wyvern at ang mga itim na bola ang kanilang bagong sandata. Naunawaan ito ng hari at ibig sabihin ay wala silang pag-asang manalo kung hindi nila maharap ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Aperto na ginagamit ng kalaban ang mga wyvern para umatake mula sa itaas kaya't magiging mahirap silang pababagsakin. Tinanong ni Count Barry at si Halpa kung inatake ba sila gamit ang bagong sandata at kinumpirma ito ni Halpa habang inaalala ang nangyari na parang bangungot. Halatang apektado pa rin siya kahit alaala pa lang ang iniisip at ipinaliwanag niya na napakalakas ng pinsalang dulot nito at halos nawasak ang kanilang hukbo. Tinanong ni Aperto si Van kung may naiisip na siyang plano, at tumayo lang si Van at ipinahayag na kailangan lang nilang pabagsakin agad ang mga wyvern bago pa makagamit ang kalaban ng kanilang mga itim na bola. Para sa karamihan sa loob ng silid ay tila nakakatawa ang ideyang iyon at parang napakababaw ng plano ni Van, ngunit seryosong pinag-isipan ito ni Aperto at ng hari at kahit kakaiba ay naniniwala ang hari na posibleng magawa ito ni Van. Kaya tinanong siya kung maaari ba siyang sumama sa front line sa operasyon para mabawi ang Skudet. Ngunit humingi ng paumanhin si Van at nilinaw na wala siyang balak pumunta sa harapan ng labanan,
Nagulat ang lahat sa kanyang sagot dahil hindi sila makapaniwala na may batang ganito makipag-usap sa hari at maging ang hari ay nagulat din, pinaalalahanan siya na makakamit niya ang karangalan kung pupunta siya sa front lines. Alam iyon ni Van pero iginiit niyang mas gusto niyang tumulong mula sa likuran dahil ayaw niyang masaktan, lalo pang nagalit ang iba at kinwestiyon kung anong klaseng pagpapalaki ang nakuha niya sa House Theo at ngumiti lamang si Panamera na tila naiintindihan ang sitwasyon. Kaso biglang tumayo si Halpa sa galit at sinabihan si Van na kahit bata pa siya, sumosobra na siya dahil isa lamang siyang pinuno ng isang maliit at liblib na nayon kaya't dapat ay alam niya ang kanyang lugar. Kalmado na sumagot si Van na alam niya iyon, ngunit ipinaliwanag niya na hindi naiintindihan ng mga mataas na maharlika kung ano ang pakiramdam ng maging pinuno ng isang maliit na nayon na kailangang ipagtanggol sa abot ng makakaya. Hindi naintindihan ni Halpa ang sinasabi niya kaso pinigilan siya ng hari at hinayaan na ipagpatuloy ni Van ang kanyang paliwanag. Ipinahayag ni Van na noong una, siya ay ginawang pinuno ng isang napakaliit na nayon na madaling mapuksa at may mga kasama siyang mahusay na kaalyado, pero wala siyang natanggap na suporta mula sa kanyang pamilya. Sa kabila nito ay pinaghirapan niyang paunlarin ang kanyang nasasakupan pero nananatili pa rin itong maliit. Kung aatake ang Yelaneta Kingdom habang wala siya at halos wala itong laban at may isang tao sa silid ang nagtanong kung aatake ba talaga ang Yelaneta sa ganoong kaliit na nayon. Kinumpirma ito ni Aperta at binanggit na nagpadala na sila ng reconnaissance force dahil seryoso ang Yelaneta na durugan sila, malamang nasusubukan nilang sakupin ang lahat ng maliliit na nasasakupan sa kanilang hangganan. Alam ito ni Van at iginiit niyang napakadali lamang sunugin ang isang maliit na lugar tulad ng kanyang nayon. Lalong nabahala ang mga tao sa silid at nagsimulang magtanong kung paano ito mapipigilan. Ipinaliwanag ni Van na ang nais niya ay protektahan ang nayon na pinaghirapan nilang buuin, kaya hindi niya kayang isusugal ang kanyang buhay. Sa wakas ay naunawaan ni Count Barriot ang kanyang dahilan, pero sinabi nitong parang kaya niyang harapin ang hukbo ng Yelaneta at binanggit ni Van na naniniwala siyang kaya niya, ngunit agad itong tinutulan ng iba dahil gumagamit ang kalaban ng mga wyvern at ng mga itim na bola. Nilinaw ni Van na hindi rin iyon magiging problema at ipinahayag niya sa hari na hindi lang siya tutulong mula sa likuran, bilang kapalit ay gagawa siya ng mga bagong balista at katapult at ang alok na iyon ay sapat upang mapanatag sina Aperta at ang hari, kaya ipinabatid ni Van na agad niyang sisimulan ang paggawa ng mga ito. Nagalit si Halpa at tinanong kung sisimulan na ba niya agad at pinaalalahanan siyang kulang na sila sa oras. Ngunit kalmado na pinutol siya ni Van at hiniling na ipakita niya mismo ang kanyang ginawa na gaya ng kanyang ipinangako. Paglabas nila, ginamit ni Van ang kanyang production magic at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakagawa siya ng isang napakalaking balista at isang malaking catapult at nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang ginawa, ngunit tumanggi pa ring maniwala si Halpa at sinabi na baka pang display lang ang mga iyon at hindi ganoon kahanga-hanga. Umalis siya at iginiit na babalik na siya upang ayusin ang kanyang hukbo. Tahimik lang siyang pinanood ni Van habang umaalis at binanggit ni Aperta na napakaganda ng bagong sandata na iyon at iginiit ni Panamera na nakagawa na naman siya ng kahanga-hangang kagamitan, at ipinaliwanag ni Van na ang mga catapult na ito ay kayang maglunsad ng mga espesyal na shuriken upang pababagsakin ang mga wyvern. Tinanong siya ng hari kung naniniwala ba siyang mananalo sila gamit ang mga ito at sumagot si Van na hindi niya masiguro iyon. Ngunit ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila at hanggat hindi lalampas ang kalaban sa kanyang inaasahan, malaki ang tsansa nilang manalo. Sinabi ng hari na umaasa siya sa kanya at tinapos ang pagpupulong para sa araw na iyon at inutusan ang lahat na ihanda ang kanilang mga hukbo. Maya-maya ay lumapit si Teal kay Van at iginiit na sunduin niya siya at kasama niya si Aret at doon ay lumapit si Aret habang umaalis ang ibang maharlika. Ngunit bigla niyang nakasalubong ang kanyang ama at agad niyang naalala ang malupit na pagtrato ng kanyang ina sa kanya noong nakaraan. Sa kabila ng masakit na alaala ay pinilit ni Aret na manatiling mahinahon at tinanong ang kanyang ama kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang ina. Sinabi ni Barriot na maayos naman ito at patuloy lang na namumuhay sa kanyang nasasakupan tulad ng dati. Sinabi ni Aret na natutuwa siyang marinig iyon at nagpaalam na si Barry. Binanggit na abala siya sa paghahanda para sa digmaan at mag-uusap na lang sila ng mas matagal kapag tapos na ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Aret nang umalis ang kanyang ama. Lumapit si Van at tinanong kung ayos lang siya at iginiit niya na dapat magpahinga si Aret kung hindi maayos ang kanyang pakiramdam, at hiniling niya kay Teal na samahan ito at nang nasisigurado niyang nasa mabuting kalagayan si Aret,
nagpasya si Van na makipagkita kay Thompson at tinanong kung maaari niyang ipagkatiwala dito ang kanilang artillery squad. Agad namang pumayag si Thompson at binanggit wala siyang duda na ang kanilang mga sandata ang pinakamalalakas at patutunayan niya iyon sa lahat. Nagpasalamat si Van at ipinaliwanag na gagamitin nila ang mga catapult para pababagsakin ang mga wyvern. Sinabi ni Dee na ang Satoshi-Valak Order ang magtatanggol sa grupo ni Thompson at inalok din ni Ortho ang tulong ng mga adventurer. Alam ni Panamera na oras na para sa huling labanan dahil nagawa ng Yelaneta na masakop ang halos hindi mapasok na Fortress City ng Squadet gamit ang mga wyvern at ang kanilang bagong sandata. Ibig sabihin, tapos na ang panahon kung saan ang lakas ng Elemental Mages ang nagdedesisyon sa laban at tinanong ni Dee kung naniniwala ba siya na ang Yelaneta ang may pinakamalakas na hukbo ngayon, ngunit sinabi ni Panamera na posibleng si Van ang may pinakamalakas na puwersa dahil sa dami ng sandata na ginagawa niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang operasyon para mabawi ang Scudet at inutusan ni Halpa ang kanyang mga sundalo sa harapan na sumugod laban sa hukbo ng Yelaneta. Nahati sa dalawa ang kanyang mga tropa at umuusad ayon sa plano. Samantala ay pinaalalahanan ni Van ang kanyang grupo na ang pangunahing layunin nila sa operasyong ito ay pabagsakin ang mga wyvern. Tumakbo sina Thompson at Panamera papunta sa kanilang mga posisyon, at binanggit ni Ortho kina Zara at Plural na kikilos sila bilang mobile unit upang tumulong sa mga lugar na mahina ang depensa. Ipinahayag ni Dee sa Satoshi-Valak Order na ang tungkulin nila ay protektahan ang artillery, kaya kailangan nilang mag-ingat sa pag-abante at maingat na minamasdan ni Van ang buong sitwasyon mula sa kanyang pwesto. Alam niyang malapit nang lumabas ang hukbo ng Yelaneta. Samantala ay iniisip ng commander ng Yelaneta na plano ng kalaban na hatiin ang kanilang puwersa at sirain ang mga pader. Inakala niyang mag-focus sila sa gate ngunit hindi na iyon mahalaga dahil kaya naman nila silang wasakin. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na ihanda ang kanilang mga pana at agad silang nagpaputok. Nang makita ito ni Van ay iniutos niya na simulan na ang operasyon at inutusan ni Dee ang Satoshi-Valak Order na ihanda ang kanilang mga kalasag. Nagulat ang commander ng Yelaneta nang makita na naharangan nila ang lahat ng atake. Natuwa si Van dahil epektibo ang mga kalasag kahit ginawa lang niya ito ng mabilisan gamit ang kahoy. Hindi natuwa ang commander ng Yelaneta kaya agad niyang inutusan ang mga mage na maghanda. Inihanda ng mga ito ang kanilang mga staff at pinaputok ang kanilang malakas na mahika. Tumama ang atake sa mga kalasag ng Satoshi-Valak Order at alam nilang hindi ito tatagal. Tumawa ang commander at sinabing walang kalasag ang kayang tumagal sa atake ng hukbo ng Yelaneta. Ngunit naputol ang kanyang kayabangan nang mapansin niyang inaatake ang North Gate ng isang hiwalay na grupo at sina Panamera, Mursha at Plural ang nanguna sa pag-atake at inutusan ni Halpa ang kanyang mga sundalo na magpatuloy at sirain ang gate. Gumamit si Mursha ng elemental magic na tinatawag na Storm Ruler habang si Plural ay nagcast ng Ice Field at kasabay nito, nagbitaw si Panamera ng malakas na Fire Javelin at na-realize ng commander ng kalaban na nakaplano ang lahat mula sa simula. Pinagsama ni Count Barriot at Halpa ang kanilang elemental magic at naglabas ng Ice Storm at Flame Lance na tumama sa North Gate. Hindi na maintindihan ng kalaban ang nangyayari at napansin ni Van na napakalakas ng kanyang ama at ni Count Ferdinato. Inutusan ni Halpa ang kanyang mga sundalo na pumasok sa Scudet Fortress at tuluyang nakapasok ang kanilang hukbo sa lungsod. Inutusan ng commander ng Yelaneta ang kanyang mga sundalo na pigilan sila at lipulin ang hukbo ng Scuderian. Direktang nakipaglaban sina Arb at Lo sa hukbo ng Yelaneta na puno ng mga elite at alam nilang masama ang sitwasyon. Napalibutan si Dee ng mga kalaban ngunit dumating si Panamera sa tamang oras upang iligtas ang Satoshi-Valak Order at napanatag sina Arb at Lo nang makita nilang ligtas sila, ngunit binanggit ni Dee na huwag sayangin ang pagkakataon. Nakipaglaban ang Satoshi-Valak Order sa hukbo ng Yelaneta habang sinusuportahan naman ng mga adventurer ang mga sundalo ng Scuderian. Mabilis na kumilos si Zara sa mga blind spot ng kalaban at pinapabagsak ang mga ito nang hindi nila napapansin. Walang makatalo sa kanya sa close combat at kayang-kaya naman ni Pluriel na umatake mula sa malayo gamit ang kanyang mahika, kaya perpektong magkapareha ang dalawa at bahagyang humanga si Halpa sa kanilang puwersa, kaya tinanong niya kung lahat ba iyon ay tauhan ni Van na kinumpirma naman ni Ortho habang nakangiti. Samantala lalo pang naiinis ang commander ng hukbo ng Yelaneta sa takbo ng labanan, kaya nagpasya siyang gamitin na ang kanilang bagong sandata at hindi niya inaasahang mahihirapan sila ng ganito, kaya wala na silang ibang pagpipilian.
Hindi nagtagal ay napuno ng mga wyvern ang kalangitan at tumawa ang commander ng Yell Aneta dahil sigurado siyang tapos na ang laban. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihulog ang mga itim na bola at agad namang kinausap ni Van si Comson, ngunit alam na ni Thompson ang gagawin kaya inihanda na niya ang mga catapult. Nang maging handa ang lahat ay ibinigay ni Comson ang utos na magpaputok at ang bagong sandata ni Van na puno ng mga shuriken ay sumabog sa himpapawid, sabay-sabay na pinapabagsak ang ilang wyvern. Natuwa si Van dahil nagtagumpay ang plano kaso ikinagulat niya na may isang wyvern na bumagsak ngunit buhay pa at papalapit sa hukbo ng Scuderian. Agad kumilos ang mga adventurer at sina Ortho at Zara ang unang sumugod. Tumalon silang dalawa at inatake ang wyvern gamit ang kanilang mga espada at matagumpay na napigilan ito. Kaagad na inutusan ni Thompson ang balista na magpaputok at ang mga bakal na palaso ay tumatagos sa katawan ng wyvern. Kasunod nito ay ginamit ni Panamera ang kanyang malakas na elemental magic na vermilion upang sunugin ang core ng halimaw. Sinamantala ni Dee ang pagkakataon at sumugod diretso sa wyvern, pinugutan ito ng ulo sa isang galaw lamang at nang tuluyang bumagsak ang huling wyvern, inanunsyo ni Panamera na ganap nang napuksa ang pangunahing puwersa ng kalaban. Nagdiwang ang hukbo ng Scuderian at habang sinabi ni Count Ferdinato na hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang lakas ng isang baron, nanatiling tahimik si Halpa at hindi pa rin niya matanggap ang kakayahan ng sarili niyang anak. Samantala, napagtanto ng commander ng Yell Aneta na natalo na sila at ang tanging magagawa na lang ay tumakas ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw sina Ortho at Zare sa likuran niya kaya't wala na siyang matatakbuhan, sinabihan nila siyang sumama ng maayos at wala na siyang nagawa kundi sumuko. Pagkatapos ng lahat ay nagpasya si Halpa na umalis, subalit pinigilan siya ni Mirka at tinanong kung okay lang ba siyang umalis nang hindi man lang nakikita si Van at saglit siyang huminto at lumingon, at inamin na maaaring mali ang kanyang paniniwala. Samantala ay muling nagsama si Van at ang kanyang grupo at masayang-masaya si Dee sa kanilang tagumpay at binanggit na napigilan at natalo nila ang mga wyvern at bagong sandata ng Yell Aneta Kingdom. Iginiit niya kay Van na ang karangalang iyon ay para sa kanya subalit ipinapaalala ni Van na nagbigay lang siya ng mga utos mula sa likuran at ang tagumpay ay dahil sa pagsisikap ng lahat. Sinabi ni Aret na masaya siya na walang nasaktan sa kanila at ilang sandali, dumating sina Ortho at ang kanyang grupo at ibinalita na nahuli nila ang commander ng Yell Aneta, na siguradong may alam na mahahalagang impormasyon at lumapit si Panamera at tinanong ito kung ano ang tunay nilang layunin. Dahil natakot sa presensya ni Panamera ay agad itong nagsalita at pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Panamera sa iba na ayon sa commander, ang plano ng Yell Aneta Kingdom ay isang tatlong direksyon na pag-atake at alam na ni Van na ang Scudet ay isa sa mga target, at ibinunyag ni Panamera na ang huling target ay ang Ferdinando County at ito ang tahanan ni Aret.